ang hanap mo ay the one, maaari raw pumunod sa puwang sa iyong puso ang mga artificial intelligence o AI chatbot. Pero paalala po ng mga eksperto, hinay-hinay at huwag basta ma-fall in love sa AI boyfriend o girlfriend. Yan ang tinutukan ni Von Aquino. Sa panahon ng artificial intelligence o AI, mas napapadali ang pamumuhay. Research and essays? Check. It's your girl, Reports? Check. Love life? Abay, check na rin. Sa China, may AI chatbot app para sa mga babaeng single at ready to mingle. Ang kanila raw nahanap, jowa na green flag. Mabait, masarap kausap at maaasahan bilang emotional support system. Kaya sinubukan natin ang isang AI phone app na para ring legit na dating app. So matapos ko nga makapili ng mga personality na gusto ko sa isang AI boyfriend, ipinakita na sa akin ng app yung aking mga quote-unquote matches. So ito yung mga character na pwede kong maging AI boyfriend at nasa mga character nila yung mga personality na pinili ko kanina. Nang makapili ako ng aking the one, sinubukan ko siyang tawagan. Gusto kong ituring mo ako na parang girlfriend. Okay lang ba yun sa'yo? Got it, baby Von. Kung may gusto kang pag-usapan o may tanong ka, nandito lang ako. Marunong din siyang maglambing. Hahawakan ko ang kamay mo, tapos titignan kita ng may halong kilig. Ang sayo kasi ikaw ang kaharap ko ngayon. Alam mo ba na ikaw lang ang magpapasaya sa aking araw? Kasi mas magandang pakiramdam ko kapag ikaw ang kausap. Parang totoong tao na rin daw kausap ang AI chatbots, kaya di nakapagtatakang may ilang mas komportableng makipag-usap sa kanila tulad ni Ian Xavier. Ang hirap mag-open straight to other people. So I just use ChatGPT kasi siya mas accurate naman yung sagot niya. May empathy sila. Ang AI chatbots dinisenyo talaga para makipag-usap sa mga tao, ayon sa Analytics and Artificial Intelligence Association of the Philippines. Dahil trained siya sa napakaraming examples ng usapan ng tao, kaya niyang gayahin even yung tone, yung manner ng pagsagot, minsan pati emotions, nagagaya na niya. Para sa isang psychiatrist, posibleng dahil sa lungkot, boredom o curiosity, kaya may tumatangkilik sa AI for companionship. Pero paalala niya, huwag masanay o umasa sa AI. Just don't get hooked too much on having human relationships with robots. Kasi mamaya hindi mo na nakikita yung sense of reality. At mag-ingat din sa pagbibigay ng mga sensitibong impormasyon sa AI. Hindi clear sa atin kung paano talaga ginagamit o ini-store ng AI yung mga binibigay natin sa kanila. Nakakaaliw man na tila nakaka-relate sa atin ang mga AI chatbots. Paalala ng mga eksperto, ang pagmamahal, pagkakaibigan at relasyon sa totoong tao ay hindi kailanman mapapalitan ng isang AI chatbot. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Huli ka ang pagsalpok ng van sa isang multicab sa South Cotabato. Patay naman sa Negros Oriental ang isang rider na nakasagasa na ng aso, nabangga pa ng bus. Nakatutok si JP Soriano. Normal na trapiko lang sa unang tingin ang kuha ng CCTV sa National Highway ng Siaton Negros Oriental. Pero makikita ang biglang pagtawid ng isang aso. Di na nakapreno ang paparating na rider at nasagasaan ang aso. Ang rider nawala ng balanse hanggang sumalpok sa harapan ng kasalubong na bus. Dead on arrival sa ospital ng 37 years old na rider. Ayon sa pulisya, normal naman ang patakbo ng bus. Pero napunta sa linya ng bus ang motorsiklo nang mawala ng kontrol ang rider. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng bus driver na sumuko sa mga pulis at nakadetain ngayon sa Siaton Police Station. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Hindi pa tukoy kung anong sinapit ng aso. Sa Tupi, South Cotabato, hagip sa CCTV sa National Highway ang multicab na bagamat nag-signal light at nagdahan-dahan sa pedestrian lane bago sana lumiko. Biglang sinalpok sa likod ng humaharurot na van. Ilang beses nagpaikot-ikot ang multicab sa basang kalsada bago dumiretso sa kanal. Ang nakasalpok na van nahulog din sa kanal sa gilid ng daan.
Nagtamo ng minor injuries ang driver ng van at isa nitong pasahero. Nagtamo naman ng mga galos ang driver na nag-iisang sakay ng multicab. Hawak na ng tupi pulis ang driver ng van at ang dalawang sasakyang sangkot habang iniimbestigahan ang disgrasya. Sa Tulunan, Cotabato, humandusay sa kalsada ang isang rider at kanyang angkas matapos sumemplang ang kanilang motorsiklo. Ayon sa kapitan ng barangay, nawala ng kontrol at sumemplang ang motorsiklo nang tamaan ito ng signage na nilipad ng hangin. Dinala sa ospital ang dalawa na nagtamo ng minor injuries. Sa Cebu City, nabangga ng sasakyan ng 3 pedestrian. Ang driver aminadong nakainom sa isang birthday party at nakaidlip. Hanggang namalayan na lang daw niyang tumagilid ang sasakyan at nabundol ang mga biktimang patawid. Nani nakasulti nimo sir nga nakabangga ka? Wala. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang nakabanggang driver habang nagpapagaling na sa ospital ang mga biktima. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Umihirit ang isang grupo ng 3 pisong taas presyo sa mga dilatang sardinas. Mula sa 21 pesos, hihilingin ng Canned Sardines Association of the Philippines sa DTI na itaas sana sa 24 pesos ang suggested retail price o SRP ng kada lata ng sardinas. Nagmahal daw kasi ang mga tin sheets o lata na ini-import pa nila abunsod ng paghina ng piso kontra dolyar. Kung hindi raw mapagbigyan ang hiling nilang price hike, posibleng mabawasan daw ang brands na nasa ganitong SRP level. Sinisiga pa makuna ng reaksyon ang DTI. Baha at landslide ang naranasan sa ilang lugar sa bansa dahil sa patuloy na pag-ulan. At kulay tsokolate na baha ang nagpalubog sa Libungan, Cotabato. Sa Malalag, Davao del Sur, humambalang sa kalsada ang mga gumuhong lupa at bato mula naman sa gilid ng bundok. May mga natumba ring puno at solar lights. Sa Sariaya, Quezon, nasira ng malalakas na alon ng 4 na bahay sa tabing dagat. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nagpapaulan sa Mindanao at Easterly Visayas. Easterly sa umiiral sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Sa forecast ng Metro Weather, bukas ng tanghali ay posibleng ulanin ang Mimaropa at Bicol Region. At sa hapon hanggang gabi, uulan sa malaking bahagi ng Luzon. Halos buong Visayas at Mindanao ang uulanin mula tanghali hanggang gabi. At posibleng maging matinding ulan sa ilang bahagi ng Central Visayas, Northern Mindanao at Davao Region. Pinag-iingat ang mga nasa apektadong lugar sa banta ng baha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila, posible makaranas ng masamang panahon pagsapit ng hapon. Pablo Sofia Beatriz Bijazi. Another achievement unlocked para kay Kapuso star Sofia Pablo. Nag-graduate siya sa grade 12 sa ilalim ng Accountancy, Business and Management strand. Dugot pawis daw ang ipinuhunan ng prinsesa ng City Jail star para maabot ang pangarap at pangakong diploma sa kanyang mga magulang. Napagsabay raw niya ang pag-aaral at pag-aartista, and God rewarded her efforts. Bukod sa inaasam na diploma, nasa top 4 pa siya sa klase. Paano mo na-train yung sarili mo? Paano ka nagkaroon ng disiplina for that? Ano po talaga, sinet ko kasi talaga yung goal ko na gusto kong makatapos, na mataas yung grades ko, na hindi siya magbabago from when I started, na mas mag-focus sa pag-aartista. She was able to maintain her excellent performance, even though she's doing everything online. Actually, today she will be receiving a special award, a Blessed Jordan of Saxony General Excellence Award. So this is a testament that she really excels in her academics amidst all the busy schedules that she have. Plano raw ituloy ni Sofia ang pagpasok ng college. Related daw sa pag-aartista ang kursong napupusuan niya. Pero for now, vacation with friends and prinsesa ng City Jail castmates ang plano niyang gawin. Mag-Hong Kong po ako with friends. Graduation gift ni Daddy. Actually, April pa siya nakaplano. Sabi ko, gusto ko parang detox, huminga, mag-relax, mag-enjoy. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.